Hi guys, what's up? Minivision winning today. Tara, pag-usapan natin itong privilege speech ni Senator Amy Marcos. No? Ito ang kanyang sort of reaction, no, tungkol sa bicameral conference report ng 2025 budget. Nakakatawa nga guys, no? I have this one post sa aking Facebook page. Sa mga hindi pa po nakaka-follow sa atin sa Facebook page. Meron po tayong pinost dito. Sabi ko, yung mga anti-Duterte, no, sinisigaw nilang magnanakaw daw ang mga Duterte, pero nagwawala yung mga anti-Duterte sa 2025 budget dahil sa garapalang pagnanakaw. Even Katunying himself said that, even Senator Amy said that, even Ping Lacson said that. Tapos, ang sinisigaw nila ngayon, ang mga Duterte daw, sige nga, sino ba presidente ngayon? Diba? Tapos pinagsisigawan yun na si PRRD at si VP Sara, ang mga magnanakaw. Okay. So, naninindigan, no, si Super Ate, Senator Amy Marcos, no to AKAP. Pakinggan natin to at papakinggan din natin, papanorin natin ang kanyang privilege speech. Wala siyang AKAP. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang AKAP nung SANEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung AKAP? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung AKAP? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa AKAP. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag pa yan. Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan, laki-laki na ng utang natin sa mga seniors, bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Pambirang buhay ito. Ayan. Alam nyo, ito. In most cases, okay, para sa akin, in most cases, I like how Senator Amy Marcos handled her committee hearings. Super like ko. Sobrang, para sa akin, someone who's studying law, sobrang educational para sa akin. Kasi doon mo makikita that she is always ready sa lahat ng kanyang committee hearing. No, may it be a hearing or investigation, lagi siyang ready. Mas meron pa siyang hawak na mga papel kumpara doon sa mga taong uma-attend ng kanyang hearing. Mas alam pa niya ang sagot sa sarili niyang tanong kaysa doon sa mga taong tinatanong niya. Unfortunately, dahil sa performance ng kapatid niya, dahil sa kagaguhang ginagawa ng pinsan niya, ano nangyayari sa atin? Nakakaladkad pati ang isang Marcos na maayos naman nagtatrabaho. Diba? I don't know if you agree with me on that. Pero hanggang sa dulo, I'm trying to be neutral when it comes to Senator Amy Marcos. However, there are so many instances na rin na napo-question ko yung kakayanan niya. Hindi kakayanan dahil hindi siya magaling. Yung kakayanan niya to lean towards dun sa tama, regardless kung kapatid niya o hindi ang involved. Diba? So, lumalabas pa rin yung blood is thicker than water when it comes to Senator Amy Marcos. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na hindi nga marunong maging presidente ang sarili niyang kapatid.
punta tayo sa privilege speech. The Senate, for only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report, and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala? Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na at nagpapasalamat ako na kaninang umaga ipinagpaliban muna ng palasyo ang pagpirma ng 2025 budget sa Biyernes, ika-20 ng Disyembre. Sila rin kaya, tulad ko ay nagtatanong, wala bang himala? Babalangkasing ko ang mga pangyayari. 22 July 2024, the President submitted the proposed national budget to Congress, the NEP. August 15, 2024, the Senate began conducting budget hearings at the subcommittee level. As the Vice Chairman of the subcommittee charged with the budget of the DSWD, I conducted 2 hearings on the DSWD budget on 16 September 2024 and 14 October 2024. Brought by my experience last year when a certain ACAP was inserted into the DSWD budget and 12 billion was added to the COMELEC budget to allow the conduct of a plebiscite on a people's initiative. Yung malaking panlilin lang sa sambayanan na pirma na sa panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the night, ika nga. Wait, question. Di ba nagkaroon sila ng hearing dyan? Anong nangyari? Ito yung problema natin eh. Bakit tuwing nag-hearing sila, we cannot even find anywhere within the Senate website about the resolution. Yung hearing na kinandak nila with regard dyan sa PI niyan. Diba? Oh, pati yung PDLX, wala rin tayong kahit anong resolution. Sa bagay, meron pang hindi na-iimbestigahan eh. Miham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson, Senator Grace Poe, na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga vice chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro. So parang lumalabas tuloy, walang discussion. Tama ba? Kasi kung meron, hindi nagsasalita ng ganyan ngayon si Senator Ivy, di ba? Bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi maalamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. So basically, yung mga tao, no, etong privilege speech ni Senator Amy, parang ito na tuloy yung naging report niya, no? She's sharing whatever na nangyayari tungkol sa BICAM. That's dear to us, di ba? And imagining mo, no, kung paano nila, okay, between some senators trying to manipulate
the outcome of the BICAM. Diba? Sino sa tingin nyo ang mga tao who's trying to do the manipulation? Sige nga, I'm not gonna name names, but basically, dyan pala sa tanong ko, meron na kayong sagot on the top of your head. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing. Now, the question is, who is supposed to give them the BICAM report? Si Grace Poe? Ngayon, kung hindi yan ginawa ni Grace Poe, isa lang ibig sabihin yan. Okay? We can come up with so many interpretations. One of which is the reason why hindi niya shinare yung BICAM report sa ibang mga senador who is not in agreement with them when it comes to some of the provisions that they change or budget dyan sa ano. Dahil ayaw na nila ng maraming diskusyon. Alam niyo kung bakit? If ma-raise nila, okay, if ma-raise ng mga anti-budget cut, okay, and anti-AKAP, malamang sa malamang, hindi nila kayang sagutin itong mga senador na questionin bakit gusto nyo nito, bakit ginawa nyo to, bakit they don't have any legitimate answer to that. It's just that they have to do it because somebody says you have to do that. Of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay So, ibig sabihin pala, kayo-kayo dyan sa loob ng Senado, nagagaguhan din. Kayo-kayo din dyan sa loob ng Senado, ginagago rin ng kapwa niyo senador. Ang maganda lang kasi sa Senate, guys, kukunti lang sila. Hindi kaya sa House of Representatives. Kita-kita naman natin kung sino yung mga pinakamaingay. Kung sino yung pinakamaingay, alam na natin kung ano yung mga karakas ng mga yan. Diba? At least dito sa Senado, lumalabas lahat talaga kung sino yung matapang at sino yung nababayaan. Diba? ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. Question. Saan nanggaling ang unang version ng GAB? Di ba? Sa loob ng House of Representatives. Ngayon, kung nagiging questionable yan para sa mga senador at sinasabi nila na ang GAB ngayon punong-puno ng katiwalian, is it safe to say or is it safe to conclude na kayong mga taga-House of Representatives punong-puno talaga na magnanakaw? Diba? Sige nga. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report.
At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report viva voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito. And we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Isang yumaong miyembro ng Senado ang nirerespeto ng lahat na si Senator Dominador Aytona, anak ng Bicol, once defined the national budget, the General Appropriations Act, as the economic program of government designed for the people's benefit in numbers and figures rather than words and letters. This week, the greatest power of the legislature, the power of the purse, has been trivialized and wantonly squandered. Ito ba talaga ang BICAM report? Ang programa ng gobyerno para sa sambayang Pilipino na hirap na sa buhay? Ang sabi o para niya, no? sa kapakanan ng iilan lamang? Ang sabi niya, I also attempted to obtain a CCTV footage of the reported ratification of the 2025 BICAM report. For some incomprehensible reason, the Senate Secretariat refused to oblige, alleging that a non-existent data privacy regulation prohibited my being provided a copy. They seem to forget that sessions in the Senate are public and are even live streamed nationally. Nonetheless, the transcript reveals that the viva voce voting was conducted. Did we bother to ascertain how many senators were actually present on the floor at the time? I certainly was no longer there, and so many other senators had determined to depart. Would it have hurt to check if, as a parent, on so many other online videos, there were a mere 13 members present? As already pointed out, some of the members of the Senate only signed the signature page. After years, as they... oh my God. Take note, ah. Take note. Balikan natin. Ano sabi niya, no? May mga senador na pumirma lang doon sa signature page without even going through the BICAM report? Yung bang ibig sabihin nun? Diba? Oh. Tingnan natin kami si Senator Arnie. Certainly was no longer there, and so many other senators had determined to depart. Would it have hurt to check if, as a parent, on so many other online videos, there were a mere 13 members present? As already pointed out, some of the members of the Senate only signed the signature page. Ulit. Ano natin yun? I-highlight natin yan, guys. Ang sabi? If, as a parent, on so many other online videos, there were a mere 13 members present. As already pointed out, some of the members of the Senate only signed the signature page. After years, as the Appropriations Vice Chairman for the opposition... Only sign the signature page even without reading what's on the BICAM. Kagaling. Kagaling. Hindi ba man lang tinanong ni Disgrace po? O, nabasa niyo man lang ba yan before niyan pinirmahan? O ni Chis Escudero? Hanip din. House. I know that it is custom and tradition as well in the Senate to sign each and every page. And since some of the senators, having never seen the BICAM report until that instant, refused to sign all the pages in the Senate copy of the BICAM report, would it not have been prudent to determine why did they refuse before proceeding to ratify it? Napirmahan nga ba ito? O isa na namang himala ang buo, kompleto, kada pahinang pagpirma ng mga senador natin? More disturbing is the fact that the BICAM report was ratified even though at the time there was no final version of the 2025 GAB report.
Is it not the BICAM report that was supposed to embody all the changes that the bill had undergone during the BICAM conference? How can the BICAM committee release a BICAM report for the 2025 GAB when the actual 2025 GAB was still being finalized? Sunod-sunod, linuluto pa, at walang patid ata itong kababalaghan. Even as I speak, the final version of the 2025 General Appropriations Bill is yet to be printed. As late as yesterday, You know what? I can't help but compare Mig Zubiri, Senator Mig Zubiri, and the name of this guy, Chis Escudero. Ano mo, bilang abogado si Chis Escudero, parang I was more rooting kay Chis Escudero than dito kay Mitsubiri. Pero sa nangyayaring to, dito nakikita natin na yung mga haka-haka na sinasabi ng maraming tao about kay Chis Escudero bilang tuta ng Malacanang, napaka-apparent na. Even kay Grace po. Diba? Kailangan silang mag-tandem eh. Kasi pag hindi sila, okay, going back with noong time ni Secretary Angara, it wasn't like that. It wasn't like that. Para patuloy mas better na nagstay si Zubiri as the Senate President at nagstay na lang si Angara dyan sa Senado. Rather than what do you call that? Masayang siya sa DepEd. Diba? Ngayon nasa-stretched out siya sa nangyayari sa DepEd. Doon niya na-realize, mas masarap pa palang maging Senate. The 17th of December, those in charge of the budget, the real BICAM, are still trying to massage the budget. Masahe pa po, allocating and adjusting among themselves and their associates the infrastructure and other projects so that those who are in their good graces get a piece of the proverbial pie. Some may argue that what will be contained in the GAB is reflected in the BICAM report and that therefore it's not necessary for the GAB to be finalized before the BICAM report is released. Allow me to show you what the 2025 BICAM report actually looks like, at least in general terms. As an example, the DPWH budget has now bloated to a 1.113 trillion. The BICAM report shows that a total of 350,483 was added, while 61.834 was deducted, resulting in a net increase of 288.65 from the BICAM bill. In the summary report, there is a mere single line as an explanation for this massive increase, simply stating various infrastructure projects. This runs counter to our rules. You and I know that under Rule 12, Section 35 of the Rules of the Senate, the committee report must contain a detailed and sufficiently explicit statement of the changes or amendments to the subject measure. The same section also provides there must be a comparative presentation of the conflicting House and Senate provisions and a reconciled version thereof, along with explanatory statement of the BICAM. Instead of that detailed explanation and comparative presentation demanded by our rules, we only got various infrastructure projects. VIPs pala. VIPs meaning very important persons. Sino-sino kaya sila? Gaya na sambit ko, hinihimay pa ang himala. Pero para sa ilang mga VIPs. Real talk, can anyone in this chamber, this August chamber, ascertain what are these infrastructure projects by just looking at the BICAM report? Can any of us determine what is included and comprising the additional 350 additional funding to DPWH, as well as the projects and programs defunded as part of the 61.834 reduction? I plowed through that BICAM report, which I did not sign, hoping against all odds that there was a better explanation somewhere. Alas, there is not even a joint explanation narrating
what these changes were about and why they came about. The explanation, therefore, of the 288.65 billion increase in DPWH is once again various infrastructure projects, ang mahiwagang VIP. Ang hinihimala pa nga, very important persons, very important party lists kaya. When we were asked to sign the BICAM report, did any one of us have any idea what specific projects were being funded? If our job is to decide which programs or projects are funded, then we are remiss in fulfilling our obligations by approving a BICAM report that explains the 288.65 billion increase in DPWH with just 3 miserable words. Habang masusing sinusuri ng ating mga kababayan ang bawat detalye ng kanilang resibo sa grocery, ang bill sa kuryente para tiyakin tama ang bawat sentimo kanilang binabayaran. Tayo naman dito sa Senado ay tila kontento ng pumayag sa 288 bilyong dagdag gamit lang ang 3 matalinhagang salita, VIP, various infrastructure projects. Sa totoo lang, ginagawa pa ba natin ang ating trabaho? Worse, the committee allotted a smaller budget to education than it did to DPWH, contrary to the clear command of Article 14, Section 5, Paragraph 5 of the Constitution, which requires that the state shall at all times assign the highest budgetary priority to education. Far from addressing the learning crisis and the decreasing digital divide, the BICAM cut 11 billion from the budget of DepEd, including 10 billion from the proposed computerization program. Sinabi ng Pangulo nung Lunes sa isang interview na ibabalik niya ang budget para sa computerization. Pero base sa BICAM report, ang suma total para sa edukasyon ay 925 billion lamang. At ito na ang kinukumpunin ng DepEd, ng SUKS, ng CHED at ng TESDA, 12 billion pa sa iba't ibang mga educational institutions. In contrast to that budget of 925, DPWH has a budget of 1.113 trillion, which is 188 billion more than the entire budget allocation for education. I need not explain further what a travesty this makes of our Constitution. Kahiya-hiya tayo. Habang ang buong mundo ay pasulong ng modernisasyon at komputerisasyon, gusto ba natin lumakad ng paurong? Pabalik sa panahon ng typewriter, sa abacus? Tanggap na ba natin ang matinding krisis sa edukasyon? Tigilan na ang turuan at pagsisisi. Higit sa lahat, sundan naman natin ang utos ng ating konstitusyon. Huwag natin tipirin at talikuran ang ating mga anak na waring pinagbili na lamang natin para sa marurupok na dike at kanal, iilang plastic road barrier at street light, at syempre, ang walang katapusang dredging. I come to DSWD, the agency whose budget I heard, sponsored, and defended before the Senate plenary, never once hearing any mention of the controverted ACAP. Under the 2025 NEP, or the President's budget, the proposed budget was 229.787 billion. Neither did the GAB from Congress make any mention of ACAP. After the hearings, the Senate proposed a DSWD budget already increasing by 233.860 billion, retaining the amendment for 3.4 billion sustainable livelihood, QRF 500, and ACAP again was nowhere to be found in the Senate's version. Suddenly, to our shock and dismay, in the BICAM report, ACAP was resurrected with a total of 26.159 billion. There are even reports, which I neither can confirm or deny, that 21 billion will be allocated to members of the House of Representatives. 5 billion will be for senators. Each member who is given such an allocation may then dictate who the beneficiaries of their allocated portions will be and when the money will be distributed, contrary to the principle of the separation of powers and the ruling of the Supreme Court in Belgica versus Ochoa. But muli, ayan ba ang himala? 26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas, sa halip
ay inutas-utas. Ayun pala, ang pondo naman pala sa 4Ps, tinapyasan ng 50 billion. Pinangangambahan mahigit 4.4 million na pamilya na tinaguri ang pure. Imagine niyo guys, ano, sabi nga nila ang 4Ps institutionalized na raw. Mas ginambol nila na mawalan ng mga regular na beneficiary ang 4Ps para lang sa AKAP. Take note of that. Ang 4Ps po kasi, may regular na silang beneficiary. Registered beneficiaries po itong mga to. Nag-qualify na po sila sa 4Ps na yan. And at some point, nakikita rin naman natin, marami tayong nakikitang feedback coming from the beneficiaries kung paano sila natutulungan ng 4Ps. Okay? May napag-graduate na ang mga beneficiary ng 4Ps. Hindi gaya ng AKAP, ang AKAP, kung sino lang ang gusto nilang bigyan. Ang 4Ps, under po siya ng DSWD. Ang AKAP, under siya ng Senate at saka ng Congress ngayong version na to. Tapos sasabihin nyo, walang pagnanakaw dyan. Bakit? Bakit kayo ang bakit kayo ang mag-distribute niyan? Bakit kayo ang mag-identify? Diba? So it's very clear para sa atin lahat. Kaya hindi ko rin maintindihan bakit masyadong invested itong si Tambaloslos dyan sa AKAP na yan. Dahil ba nakita nyo na hindi kami nagsasalita? Dahil may mga taong tumatanggap ng pera? Kung tutusin nga, mas marami pa kaming nakikitang reklamo. Kaysa natutuwa dahil nakatanggap sila ng AKAP. Bakit? Yung iba po nakatanggap ng AKAP, no? Ayon sa mga nakikita rin natin mga post, may nagbabawas pa raw. Diba? Hindi gaya ng 4Ps. Well-established na yan. Tapos babawasan nyo ng pondo which will affect more than 4 million beneficiaries. Oh. Paano ko yung 4 million na yan mag-rally sa kalsada? Magpunta sa batasan. Simple lang natin. Kung isa ka sa mga malas na beneficiaries na hindi makakatanggap dahil binawasan ang pondo ng 4Ps, magpuntahan na kayo sa batasan. Okay, pupunta ng Malacanang. Pumunta kayo ng batasan. Diba? Sila guluhin nyo ron. Bakit? Sila nakaisip yan eh. Sila gumawa yan eh. Rest of the poor ang hindi makakatanggap ng anumang tulong, anumang benepisyo para sa kanilang pamasahe, pagkain, edukasyon, gamot at iba pa. Bukod dito, tinapyasan din ng mahigit kalahating bilyon ng sustainable livelihood exit strategy nitong mga 4Ps. At tinanggal din ang 2.7 billion cash for work para sa PWD, graduating students, at 3.3 billion sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang suma total na kinaltas sa pinakamahihirap ng ating lipunan ay 94 billion lamang. Universal healthcare was supposed to be prioritized. This is the reason that PhilHealth next year, in clear violation of Section 37F RA 11223 or the Universal Healthcare Act, which provides the national government subsidy to PhilHealth, is not to be included in the GAA, and instead, PhilHealth will have a zero subsidy next year. Tama nga ba ito o isa na namang himala? Habang ang ating mamayan ay nagkukumahog mabayaran ang kanilang premium sa PhilHealth, nagdesisyon na lamang tayo basta't ihinto ang kontribusyon ng pamahalaan at salakayin na lamang ang trust fund ng PhilHealth. Ngunit ang may dahilan daw, pinaparusahan ng mga namamahala sa PhilHealth dahil hindi nila inuubos ang kanilang budget para sa serbisyong pangkalusugan ng tao. Sino yung naririnig natin napakaingay pa tungkol dyan? Si Disgrace Mo at saka si Quezon Escudero. Alam mo dapat, kung ganito, no? Dahil, Coco yan, dahil
pinutol o tinanggal nila, no, this 2025 ang subsidy ng gobyerno, lahat ng affected, no, take note, lahat ng affected hindi dapat makatanggap ng kahit anong tulong galing sa PhilHealth. Para yung mga taong affected dyan sa subsidy na yan, magpunta dyan sa Senado at magpunta sa batasan at pagbabatuhin nyo ng mga tain ninyo. Dahil silang nakaisip na tanggalin ang subsidy even if nasa batas natin. Wala naman naka-stipulate sa batas natin. Meron bang provision? Ha? Nagsasabi na, pag hindi ko magastos na maayos ang tawag dito, ang PhilHealth, hindi natin popondohan. Even if nakalagay yan dyan na, nakasulat dyan na dapat pondohan. Wala namang ganun stipulation ng law. Meron ba? Na i-defund mo ang isang ahensya o i-defund mo ang PhilHealth dahil hindi niya nagagastos? As I've already showed you, merong pinakitang video si Coco Locoy, and he said na mismo doon sa batas ng universal healthcare, dapat din merong reserve fund ang PhilHealth where nagagamit nila itong i-invest para from whatever whatever na earn nila from that investment, babalik rin naman po yan sa PhilHealth. Pag bumalik yan sa PhilHealth, makakatulong po yan to expand ang services ng PhilHealth, di ba? Tuloy tayo. Bayan. Kung katangahan at kabuktutan ng namamahala ng PhilHealth ang problema, solusyon bang parusahan ang mga naghihikasos na mga pasyente? Di pa sapat ang 90 billion excess ng PhilHealth na kinuha. Yung MOU ng nag-iisang party list, sisiruhin pa talaga ang PhilHealth, pati na rin ang ating mga nabubulok na mga ospital. Para lang madagdagan ng limpak-limpak na salapi ang MAIP, medical assistance, na nagmula sa NEP, 26 billion lang, lumobo sa 72 billion sa Kongreso, at nariyan, 41 billion sa BICAM report. Nang dahil sa bilyong-bilyong MAIP, ang mahihirap na pasyente na sa ilalim ng PhilHealth ay may karapatan magpagamot, ngayon nangangailangan pumila manikluhod sa ilang sikat na opisyal. Ang pambansang budget na walang alokasyon para sa kalusugan ay parang pandemya. Kung paano ang isang sakit ay kumakalat at nag-iiwan ng pangamba, ganon din ang epekto ng kakulangan sa pondo para sa kalusugan. Mas maraming buhay ang nalalagay sa peligro, mas maraming tao ang nababagabag, mas maraming sakit ang nauuwi sa tiyak na kamatayan. And all that bravado and tough talk on defending the West Philippine Sea, please, it's all clearly just for show. Pakitang gilas lang pala, ang angas-angas, walang pambili ng bala, tapang-tapangan. Dahil sa halip na dagdagan, tinawaran pa nila ng 15 billion ang budget para sa AFP. Maliit na nga kung tutuusin ng 50 billion, pero ngayon 35 na lang. Dinamay pa ang pensyon ng mga retiradong sundalo. Wala pa pensyon ng ating mga empleyadong nagserbisyo sa ating pamahalaan ng dekada-dekada. Wala ba talagang himala? The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection, will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Where are the gap priority projects of the president from the 2024 SONA? Where is the Ilog-Pasig rehab, the 20-kilometer New Clark City access road, the PNR Bicol line, the expansion of the passenger terminal in General Santos, the Bicol International Airport? Have they been lost to patronage and to influence?
Where is the Panguil Bridge, the Gicam Bridge, the Matibog Maridagao Irrigation Project, the Cabarwan solar-powered pumps in Quirino, Isabela? Did they make the cut? Various infrastructure projects. Sino yung mahihiwagang VIP na nagmamay-ari ng 1.1 trillion ng DPWH? We are making beggars of our citizens, improving healthcare and allowing PhilHealth to expand its services. It's zero subsidy today. Requires the poor to grovel for guarantee letters from politicians with programs such as MAIP to indigent patients. Instead of uplifting 4.4 families of 4 Ps from poverty and desperate need, they must now beg for AKAP. Instead of a comprehensive national flood control system in the world's most vulnerable country to climate change, we are victim yet again to those VIPs. Our desperation knows no measure. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM tulad ng nangyari sa Magna Carta ng seafarers, ang anti-agricultural smuggling at iba't iba pang mga panukala. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Kahiya-hiya ito. Sa aking mga kapwang mambabatas, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpapaliban ng Pangulo ng pagpirma ay hindi lamang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabatas na itama ang maling gawain. Ito rin ay pagkakataon para sa administrasyon na iwasto ang mga kaalyado at bigyan ng limitasyon ng mga gampanin ng sang-ayon sa batas. Mahal kong mga senador, may pagkakataon pa tayong ibalik di lamang ang pondo sa wastong proyekto, kundi ibalik rin ang yinurakan dignidad at dangal ng bawat Pilipino. Maari pa natin talikdan ang ambisyon at bumalik sa linya ng serbisyo ng walang halong pamumulitika. Opo, eleksyon na sa susunod na taon. Tatakbo ako. Ngunit kung magpapadalos-dalos tayo rito, ang epekto ay pangmatagalang panahon. Alam ko po, ilang araw na lamang Pasko na. Ngunit hindi pa rin natin pinapahupa ang usapin dahil ang mga sikmura ng mga nangangailangan ay hindi naman nagbabakasyon. Ang mga kapuspalod ay walang selebrasyon. Gawin natin ang tama, ibigay ang nararapat sa karapat-dapat. Hindi ito aginaldo ngayong Pasko dahil yun naman ay para talaga sa kanila. Ang pagtulong ng walang masamang motibo ay regalo natin sa ating kapwa Pilipino. At ang paggawa ng tama ay ang pinakamagandang regalo natin sa ating sarili. Maligayang Pasko. Anyway, yeah, there you go. That's Senator Amy Marcos. Anyway, because of this, no, etong nangyayaring to, nakikipagmatuhan ng salita si Tambaloslos. Sabi niya rito, this House will stand firm in defending the provisions of ayuda for the people and those who doubled the importance of social safety nets. Let this be a reminder, ayuda is not charity. It is justice. If I may ask, kailan pa siya naging justice? Actually, nakita ko nagre-react na rito si Attorney Libayan. Clearly, para sa atin, by our interpretation, the way we understand what's going on, no, kahit anong pang sabihin ni Tambaloslos dito, meron mabigat na dahilan kung bakit niya gustong-gusto yung AKAP na yan. Diba? How well regulated ang AKAP? Yung mga beneficiaries ba niya, even established na? Like, we have a roster of these people who receive. Is it monthly, gaya na nangyayari sa 4Ps, o one time lang? Diba? Marami tayong pwedeng maging tanong na hindi nila sasagutin. At the end, magiging defensive lang sila gaya ng ginagawa ngayon ni Romualdez.
Siya at saka yung mga young goons niya, no, ang mga tambalalay niya, ang talagang sobrang invested dito sa kwento ng AKAP. And of course, thanks to Erwin Tulfo, who's the brainchild of AKAP. Diba? One of the many things na pwede rin mangyari in the long run, I don't know if you're gonna agree with me on this one, ha? Pag napalusot nila ng paulit-ulit ang ayuda ng AKAP, mag-create sila ng panibagong ayuda program na popondohan na naman nila at magiging outlet or gateway nila ng pagnanakaw. Sa totoo lang, marami namang magagandang programa at paayuda ang DSWD na hindi natin masyadong napapakinggan sa sarili. Alam niyo kung bakit? Kasi those programs are well established, even if it's about financial assistance. Meron talaga mga sariling beneficiaries yung mga. Masusi ang pag-aaral, meron silang minomonitor na success rate. Hindi gaya ng AKAP. Loosely, ginagawa lang nila yan. E sa tingin nyo, bakit tinatanggal ni Senator Amy Marcos ang AKAP? Sisimplihan lang natin. Alam niya, without even saying directly, na ang AKAP ay paraan para makanakaw ang mga politiko. Balikan natin yung sinabi, ha. Initially, from last year, ang AKAP ay under ng DSWD. Ngayon, ang ginawa nila, tinanggal na nila sa DSWD at nilagay na nila sa kanilang mga opisina. At sila na mag-identify kung sino ang recipient or beneficiary ng AKAP. Very convenient, diba? Very, very convenient. Anyway, hindi ko na masyadong papahabain, pero lahat ng baho ng gab nilabas ni Senator Amy Marcos, lahat ng baho ng kapwa ni Senador na tinotolerate ang ginagawa ng House of Representatives. And definitely, pagdating naman sa House of Representatives, we already know that. Diba? We already know that. Ang masaklap lang, tandaan yung mabuti Senado. Kaya nila pinapipirma ang People's Initiative para mawalan kayo ng boto. And yet, kayo ngayon ay nakikiride on sa ginagawa ng House of Representatives. Diba parang nakakatawa? Dapat na ba natin itanong magkano ba ang komisyon nandyan?